Ang kawawang estudyante sa high school na ito ay tinamaan lang ni Truck-kun. At nang idilat niya ang kanyang mga mata, nasa isang isekai na siyang mundo kung saan totoo ang mahika at sumusunod ang tubig sa bawat utos niya. Pero ang hindi niya alam, may taglay siyang nakatagong katangian, isang katangiang ginagawang wala siyang edad. Namatay si Ryo Mihara. Hindi dumating ang pagkaunawa na may kasamang sakit o takot. Nangyari lang ito. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang sarili niyang lumulutang sa isang dalisay na puting kawalan, walang laman, walang tunog, at walang hanggan. Litong-lito, tinangka niyang magsalita, pero bahagya lang tumalbog ang kanyang boses bago lumapit ang isang mainit at kalmadong presensya. Ang nilalang na lumitaw ay hindi Diyos, hindi ayon sa sarili nitong pag-angkin. Isang nilalang na may di makataong katahimikan ang nagpakilala bilang Michael, isang ianghel, kung mas may saysay iyon kay Ryo. Wala itong misyon, wala itong pasanin. Isang tagubilin lang ang ibinigay nito sa kaluluwang muling isinilang, mamuhay ka ayon sa gusto mo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, o sa kabilang buhay, pumili si Ryo ng kapayapaan. Walang paaralan, walang obligasyon, walang lipunang humihila sa kanya pababa. Gusto niya ng mabagal na pamumuhay. Ipinagkaloob ito ni Michael. Isang tahimik na kubo sa isang kagubatang tinatawag na London, sa isang bagong mundong pinangalan ng Fae, na papalibutan ng kalikasan, pinoprotektahan ng isang hadlang, at may 2 buwang supply ng pagkain. May likas na hilig si Ryo sa mahikang may kinalaman sa tubig, bagay na swak sa kanya. Dahil totoo ang mahika rito. Sa mismong sandaling pumikit si Ryo at lumipat sa bagong mundo, napagtanto niyang hindi ito panaginip. Walang webless, walang tunog, isang bahay lang, 2 libro, at isang kutsilyo sa mesa. Lumabas siya. Ang mga nagtataasang bundok ang bumalot sa tanawin, malamig ang hangin, at damang-dama ang presensya ng mahika. Nang ibulong niya ang isumipot ka, tubig, isang munting patak ang lumitaw sa kanyang palad. Totoo ito. Ipinaliwanag ng mga libro ang lahat, pangunahing kaalaman sa mga halimaw, katangian ng mga halaman, at panimula sa manipulasyon ng elemento. Natuklasan niyang hindi kailangang bigkasin ang mga orasyon, sapat na ang maisip ang mahika para gumana ito. Medyo nakakadismaya. Walang astig na pagsigaw ng pangalan ng spell. Pero ang gamit nito sa praktikal na aspeto ay napakarami. Pinuno niya ng tubig ang palanggana at napansing malamig ito. Walang panggatong o posporo, kaya nag-isip siya ng alternatibo. Sa pag-isip sa mga molekulang tubig, pinwersa niyang bumuo ng hydrogen bonds. Yellow. At ang yelong iyon ay pwedeng gawing magnifying glass para maipokus ang sikat ng araw. Apoy. Mainit na tubig. Paligo. Hindi ito marangya pero kanya ito. Sa loob ng mainit-init na palanggana, napapaligiran ng kagubatan, damang-dama ni Ryo ang realidad ng kanyang bagong simula. Pero hindi libre ang mabagal na buhay. Mauubos ang stock niyang pagkain sa loob ng 2 buwan. Sa labas ng hadlang, puno ang kagubatan ng mga halimaw. Hindi sapat ang kutsilyo, literal. Kailangan niya ng pang-ataking mahika. Waterball ang unang subok niya. Umepekto pero mahina. Isang mumunting bukol ng tubig lang ang pumutok sa puno. Walang pinsala. Kaya inayos niya ang spell. Mas makipot, mas mabilis, mas matalim. Water jet. Isang ideyang gumupit gamit ang tubig, presyuradong parang blade. Sa wakas, matapos ang ilang oras ng pagsasanay, nakaguhit ng hiwa sa balat ng puno ang manipis na agos. May progreso. Pero hindi pa rin ito sapat. Sumunod ang yelo. Inisip niyang bumuo ng yelo sa ere, kinuha ang mga molekula ng tubig mula sa paligid at pinatigas ito sa ere. Mabagal ito, mahirap pero posible. Natutunan niyang bumuo ng mga sibat ng yelo, icicle lands. Pero hindi ito lumilipad gaya ng mga spell na tubig. Masyadong mabigat. Masyadong hindi balanse. Pero nagsanay siya. Oras at oras. Kahit pa nauubos ang kanyang mana at ramdam niya ang matinding pagod, nagpursige siya. Kung hindi siya maililigtas ng water ball at hindi sapat ang water jet, ang icicle lance ang magiging huling sandata niya. Wala siyang panahong dapat sayangin. Lumabas si Ryo sa hadlang sa unang pagkakataon. Sa tabing ilog, nakita niya ang mga batong inaasahan niya, quartz. Mainam na pamalit sa paggawa ng apoy kung maubusan ng mana. Naghanap siya ng mga halamang gamot, umaasang magiging payapa lang ang araw na yon. Pero hindi kapayapaan ang alok ng Fae. Mula sa palumpong, lumabas ang isang lesser boar, umuungal, may pangil at mabilis. Nanigas ang katawan ni Ryo. Isinisigaw ng utak niya ang pagtakbo pero hindi siya makakilos. Hanggang sa nakagalaw siya. Isang segundo bago ang salpukan, gumulong siya sa gilid. Yellow. Automatikong pinagyelo niya ang lupa sa ilalim ng baboy. Nadulas ito. Habang nagpupumilit itong makatayo, bumuo si Ryo ng mga sibat ng yelo at pinakawalan ito. Tinamaan ng halimaw. Tumahimik. Tumigil. Bumagsak si Ryo, hinihingal. Ang una niyang pagpatay. Ang una niyang pagkaligtas. Ang imabagal na buhay niya ay agad humihingi ng lahat ng meron siya. Pagbalik sa bahay, inaral niya ang Monster Encyclopedia. Ang lesser boar ay ang pinakahina. Ang nakakatakot na nilalang na yon. Nasa ibaba lang ng food chain. At ang mas malalakas. Mga dragon, kayang lipulin ang mga lungsod. Mga demonyo, mga nilalang na walang tiyak na pinagmulan, kayang baluktutin ang mundo. Napapikit siya sa takot habang binabasa ang mga susunod na pahina. Lahat ay may dalang bangungot. Pero bumalik pa rin siya sa kagubatan. Kinabukasan, may dala namang matamis na bunga at mas mapapait na katotohanan. Habang kinakagat niya ang matamis at maasim na prutas, biglang bumukas ang langit sa gitna ng sindak. Isang aninong may itim na balahibo ang sumugod mula sa ulap. Assassin Hawk. Hindi nakikita ang mahikang hangin. Matulis ang tuka, mabilis ang pagsalakay. Naitumba si Ryo bago pa niya ito makita.
Hindi niya ito kayang takasan. Naipit, ginamit ni Ryo ang natitirang mahika niya. Pinalibutan ng kristal na yelo ang ibon, pansamantalang ikinulong ito. Isa sa mga mata nito ang napuruhan. Sumigaw ang nilalang at tumakas. Napahiga si Ryo sa lupa, nananakit, hingal na hingal. Ang mabagal na buhay niya ay parang kasinungalingan na. Mas masama pa, sa pagtakas niya mula sa Assassin Hawk, nawalan siya ng direksyon pauwi. Pero sa kung anong paraan, nakabalik pa rin siya. Pagsapit ng gabi, may humila sa kanya. Pag-uusisa o baka tadhana. Isang kabalyerong walang ulo, inaalagaan ang kabayo nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang dulahan. Wala sa Monster Encyclopedia. Marahil masyadong mapanganib para ilista. O baka hindi talaga halimaw. Muling bumalik si Ryo. At muli. Gabi-gabi, pinapanood niya ito. Nilalabanan niya ito. Natatalo siya. Pero may nagbago sa loob niya. Hindi kailanman sumalakay ang dulahan para pumatay. Sinanay siya nito. Sinubukan siya. Hanggang isang gabi, bumuo ito ng espada, gawa sa yelo. Inabot ito sa kanya. Lumapit si Ryo. Naglaho ang kabalyero. Sa mga kamay niya, hawak niya ang isang sandatang isinilang hindi mula sa galit, kundi mula sa pag-unlad. Isang espada na gawa sa tubig, pinino sa katahimikan ng mga laban. Hindi nagtagal ang kapayapaan. Habang nagsasanay, may naramdaman si Ryo. Pamilyar. Mapanganib. Ang Assassin Hawk. Pero iba na. Mas maitim ang balahibo nito. Mas malaki ang katawan. Nag-evolve na ito. At gusto nitong gumanti. 5 layer ng ice wall. Wasak. 10 layer. Pinulbos. Kahit ang Icicle Lance ay nabigo. Kaya espada na lang ang huling pag-asa niya. Nagbanggaan ang espada at ang tuka. Sa unang pagkakataon, tumama ng maayos ang kanyang atake. Naglaban sila. Tuka laban sa talim. Yelo laban sa hangin. Mahika at instinto sa banggaan ng kamatayan. Sa huli, napuruhan niya muli ito. Bumagsak ang Assassin Hawk. Tumayo si Ryo sa ibabaw nito, humihingal. Laro na sa kanya ngayon. Hindi ito bumalik para sa paghihiganti. Bumalik ito para subukin siya. Gaya ng dulahan. Upang gawing mas malakas siya. Salamat, bulong niya. Binigyan niya ito ng isang marangal na katapusan. At muling natahimik ang mundo. Hanggang sa may tinig na umalingaw sa kanyang isipan. Isang dragon. Isang nilalang na may napakalakas na kapangyarihan, nagsalita sa isip niya gamit ang telepatya. Nanlaki ang mga mata ni Ryo, hindi makapaniwala. Sinabi niyang nakipaglaban at pinatay niya ang Assassin Hawk na nag-evolve. Hindi nagalit ang dragon na nagpakilalang luwin. Sa katunayan, humanga pa ito. Napansin nito ang espada ni Ryo, ang regalo ng dulahan, at agad itong nakilala. Ang espada ng hari ng mga diwata. Isang relikya ng napakalaking halaga. Isang tanda ng pagpili. Hindi alam ni Ryo kung paano o bakit nasa kanya ito. Ngumiti si Luwin. At biglang naglaho. Naiwan si Ryo, tulalang-tulala. Kakausap lang niya ang isang dragon. Balik sa puting kawalan, nakatitig si Michael sa lapida ni Ryo. May isang bagay siyang hindi napansin. Isang tagong katangian. Napakabihira, hindi pa lumilitaw sa loob ng 10,000 taon. Walang hanggan ng edad. Si Ryo Mihara, muling isinilang sa Fae, ay maaaring mamuhay magpakailanman. Hindi lang mabagal, kundi walang katapusan. Lumabas lang si Ryo ng bahay para tingnan ang inihaw na isda ng halimaw. Pero ang sumalubong sa kanya ay kaguluhan. Giba ang dalampasigan. Narinig niya ang tinig ni Tosco sa gitna ng kabuluhan, magaan ang loob na ligtas si Ryo. Pero hindi maintindihan ni Ryo. Wala siyang naramdamang kakaiba. Mas mahalaga ano bang suot niya? Wala na bang masangkop na damit? Bago pa siya makalubog sa pag-iisip tungkol sa kasuotan, bumangon ang di pamilyar na binatilyo at nagpakilala. Abel. Siya pala yon. Nagulat si Abel. Niligtas siya ni Ryo, hindi ba? Paliwanag ni Ryo, dinala lang niya si Abel pauwi. Sa kasamaang palad, si Abel lang ang nagawa niyang mailigtas. Kaya may iba pang nandoon. Nanigas ang ekspresyon ni Abel. May iba pa bang inanod sa dalampasigan? Pero ibinasura iyon ni Ryo. Mga smuggler daw ang mga yon. Walang silbi. Hindi na dapat problemahin. At tapos na ang usapan. Wala namang magawa kundi kumain. Kaya kumain sila. Habang sabay na kumakain, muling ipinakilala ni Abel ang sarili niya at ganoon din si Ryo. Ryo. Isang mahikero na may likas na ugaling tubig. Namangha si Abel hindi lang sa pangalan kundi sa karne rin. Maganda ang pagkaihaw. At mukhang siya mismo ang humuli. Tinanong ni Abel ang tungkol sa kutsilyo kung iyon ba ang gamit ni Ryo sa pangangaso. Nilinaw ni Ryo hindi iyon sandata kundi kasangkapan lang sa paghiwa. Ang tunay niyang sandata ay mahika. Mahika. Sabi ni Abel, kahit sa gitnang mga bansa, kalahati lang ng mga tao ang may kakayahan dito. Kalahati. Hindi ba't sabi ni Michael, isa sa bawat 5 lang? Napaisip si Ryo, nalito. Pero binitawan na lang niya. Nang tanungin ni Abel kung may iba pa siyang kasuotan, diretsahang sagot ni Ryo, wala. Walang tela. Walang sinulid. Walang pera. Napatawa si Abel. Parang nainsulto pa niya ang taong nagligtas sa kanya. Pero kumain pa rin sila. Nagtawanan. Nagpahinga. Tapos naging seryoso si Abel. Gusto niyang suriin ang baybayin. Walang tutol si Ryo. Pero habang naglalakad, napansin ni Abel ang kakaiba, wala siyang baston. Isang mahikero na walang baston. Kakaiba yon. Pero nagkibit balikat si Abel. Baka malas lang si Ryo.
Tapos dumating ang tunay na hiling. Gusto ni Abel na pumunta sa Hilaga, patungong bayan ng Loon. Wala siyang ideya kung nasaan siya, walang mapa, walang direksyon. Gusto niyang maging gabay si Ryo. Nag-isip si Ryo. Tahimik at malayo sa gulo ang buhay niya. Isa itong paglihis sa daan. Pero sa huli pumayag siya. Aalis sila bukas. Bago magsimula ang paglalakbay, may isang huling bagay na kailangang gawin si Ryo. Kinagabihan, lumabas siya mag-isa. May kailangan siyang kausapin. Isang presensya na tanging sa oras na yon niya lamang maaaring lapitan. Hindi kailanman sumagot ang nilalang. Pero palagi niyang nararamdamang nakikinig ito. Ngayong gabi, nagpasalamat siya. Sinabi niyang aalis muna siya sa gubat ng London ng ilang sandali. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang iyon. Diwa? Tagapangalaga? Wala siyang pakialam. Nabuhay siya hanggang ngayon dahil dito. At ngayong gabi, bilang pagpupugay sa huli nilang pagtatagpo, binuhos niya ang lahat sa kanyang pagsasanay ng mahika. Ito ang paraan niya ng pagpapaalam. Dumating ang umaga. Umalis ang dalawa. Si Abel ang nauna at hiniling kay Ryo na manatili sa likuran. Gusto niyang siya ang lumaban kung may mangyari. Hindi siya pwedeng palaging inaalagaan. Isang usapin ng karangalan. Tumango si Ryo. May punto naman. Paglaon, may narinig silang tunog sa harapan. Lizardmen. Matitinding kalaban. Lalo na sa basang lupain. Nais ni Abel na akitin sila papasok ng gubat. Hindi gumana. Hinahabol na sila. Kailangan na nilang lumaban. Hindi nag-aksaya ng oras si Ryo, nagpatawag agad ng 4 na Icicle Lances ng sabay. Nabigla si Abel. Hindi lang sa spell, kundi sa dami ng sabay-sabay na nilikha ni Ryo. Karaniwan, isa-isa lang ang spell kada orasyon. Pero hindi alam yon ni Ryo. Para sa kanya, normal lang ito. Matapos ang labanan, nag-conjure si Ryo ng malinis na tubig. Mahalagang manatiling hydrated. Binigkas niya ng malakas ang orasyon ngayon. Napansin ni Abel. Hindi ba tahimik lang siya nung una? Inismiran lang ito ni Ryo. Baka guni-guni lang ni Abel. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ipinakita ni Abel kay Ryo ang isang barya, isang florin. Salapi mula sa kaharian ng Nightly. Nightly. Tunog malakas. Ayon kay Abel, bawat bansa sa gitnang mga bansa ay may sariling pera pero iisa lang ang unit. Isa ang Nightly sa 3 malalakas na kapangyarihan. Ang iba pa. Debuhi Empire at Handel Confederation. Debuhi. Hindi napigilang matawa ni Ryo. Pangit ang pangalan. Hindi natuwa si Abel. Pero umayon siya, mahalaga nga ang pangalan ng bansa. Taga-debuhi ako ay hindi kaaya-ayang pakinggan. Gumanda ang tanawin. Tapos dumating ang gulo. Rock golems. Napadpad sila sa isang pugad. Inatake ni Abel gamit ang electro strike pero agad naghilom ang nilalang. Umatras siya. Si Ryo ang humarap. Nagcast si Ryo ng ice wall at ginamit ang mass compression. Ang epekto ng banggaan ay tumapos agad ng 2 golem. Namangha si Abel. Isang sandatang nakabase sa mass manipulation. Nilinis nila ang natitirang mga golem. Bumagsak ang isa at tumigil marahil dahil naputol ang koneksyon nito sa lupa. Sinuri ni Ryo ang katawan at may nakita sa loob isang magic stone. Malaki at madilim ang kulay. Sumisipsip ito ng mana mula sa mga halimaw sa mahabang panahon. Isang bihirang kayamanan. Sayang at hindi nila nakuha ang iba pa. Biglang yumanig ang lupa. May papalapit na dambuhalang nilalang, isang behemoth. Wala ni isa sa kanila ang nakakita na ng ganoon. Tapos may isa pa. Isang wyvern. Magkakaroon ng sagupaan. At sila ang nasa unang hanay ng mga manonood. Namangha sila habang naglalaban ang 2 halimaw. Kinampihan ni Ryo ang behemoth, tinawag pa itong Behechan. Hindi nagtagal ang laban. Naganap ang magic nullification. Naglaho ang presensya ng wyvern. Napabuntong hininga si Ryo. Gusto pa sana niyang makita ang round 2. Umikot lang ang mga mata ni Abel. Pero hindi pa tapos ang sandali. Magic nullification. Isang konseptong narinig ni Ryo. Lumilitaw sa mga dungeon trap. Binanggit ni Abel, interesado ba si Ryo sa mga dungeon? Siyempre. Sino bang fantasy fan ang hindi? Pahapyaw na binanggit ni Abel na ang tanging dungeon sa gitnang mga bansa ay nasa Loon. Nataranta si Ryo. Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Agad siyang nagdemand ng dagdag impormasyon. Nagbigay si Abel. Ipinaliwanag niya ang 3 pangunahing lahi. Dwarves, matitibay, bihasang panday. May ilan sa kanila na naninirahan sa Loon. Elves, mas misteryoso. Karamihan ay naninirahan sa malalayong gubat. Isa lang ang elf na nasa Loon. Tama sa iniisip ni Ryo. Habang tinatahak nila ang kabundukan sa Hilaga, tinanong ni Abel kung saan nakukuha ni Ryo ang lahat ng impormasyong ito. Nag-alinlangan si Ryo. Hindi naman niya pwedeng sabihin galing ito sa isang makapangyarihang nilalang mula sa labas ng pag-unawa ng mga mortal. Sinabi lang niya, mas mabuting huwag mo nang itanong. Hindi na nagtulak si Abel. Maswerte na silang buhay pa hanggang ngayon. Pero napansin ni Abel, ang presensyang mahikal ng behemoth ay nakakakilabot. Kung umatake ito, patay na sana sila. Ayon sa mga ulat, ilang siglo nang walang nakikitang behemoth o griffin. Iba ang lupain na ito. Napikon si Ryo. Baka kasi hindi lang nila sinusubukan ng sapat. Mas naging seryoso si Abel. Yung wyvern na nakita nila, malamang galing iyon sa Hilagang Kalangitan. Kumpirmado, ang bulubunduking hanay ay nagsisilbing takip. Isang natural na hadlang laban sa paglusob ng mga halimaw sa lupang tinitirhan ng tao. At ngayon nasa loob sila nito. Ayaw mang paniwalaan ni Abel pero may problema sila.
Hindi sila pwedeng umiwas lang sa mga wyvern. Darating din ang panahon na kailangang lumaban. Hindi nag-alinlangan si Ryo. Nag-alok siya ng plano, ibaba muna ang wyvern. Saka umatake. Pumayag si Abel. Kapag nasa area ito, tiyak na talo sila. Pumwesto si Ryo. Kalmado. Nakapokus. Nagpalipad siya ng panibagong sabog ng Icicle Lance. 4 na sibat ang sabay-sabay na pinakawalan pataas at tumama. Bumulusok ang wyvern sa lupa. Napakurap si Abel. Tapos na agad? Hindi ba't dapat ay isang kapanapanabik at madugong laban ito? Tinukso siya ni Ryo. Hindi ba gusto niya ng aksyon? Pinutol ni Abel ang usapan. Ayos na yon. Epektibo. Gawin natin to lagi. Tumango si Ryo. CJ. Linisang lahat ng wyvern sa paligid. Hindi tumutol si Abel. Sumugod na lang agad. Yep. Sa isip ni Ryo, talagang isa siyang battle maniac. Luminaw ang langit. Nakalatag ang daan sa unahan. Pero malayo pa ang kanilang paglalakbay. Mga halimaw, dungyon, lihim at marahil isang mas makapangyarihang nilalang ang nag-aabang sa anino. At ni isa sa kanila ay hindi pa nakakaalam na si Ryo ay walang hanggan ang buhay. Nagsimula ito sa paglalakad, bundok at 3 nakaligtas na may bahid ng dumi na amoy pritong wyvern guts. Matapos ang isang hindi inaasahang pag-atake ng wyvern slaughtering, si Ryoma at ang kanyang malas na mga kasama ay natisod sa isang highway o isang kalsada na nangangahulugang sibilisasyon. Ang sibilisasyon ay nangangahulugang mga tao. Ang ibig sabihin ng mga tao ay buwis. At si Ryoma ay may halos kasing dami ng social currency bilang isang umutot sa isang libing. Ngunit si Abel, ang katumbas ng tao ng isang sertipiko ng salamat sa hindi ka namamatay, ay nagpasya na i-vouch para sa kanya muli. Naglabas na ng silver coin ang lalaki para ipuslit ang sorry ni Ryoma sa nakaraang bayan, at ngayon ay hinihila niya siya patungo sa Adventurers Guild na parang isang mapagmataas na magulang na ipinapasok ang kanilang problemang anak sa daycare. At si Ryoma, ang tusong daga na yon ay nasasabik lamang na matulog sa isang kama at pala ang anumang lutuing dayuhang magsasaka na ihahandog ng pantasyang dump na ito sa kanyang lalamunan. Sa kasamaang palad, ang kanyang pag-asa ng kapayapaan ay nasira ng sumpa ng magandang kari. Dahil nang ipakilala sa kanya ni Abel ang lokal na delicacy, sa sandaling tumama ang dila ni Ryoma sa spice-laced sauce, halos humagulgol siya tulad ng isang diborsyadong sweldo na kumakain ng instant ramen. Curry, isang sagradong pagkain para sa bawat isekai na tinatanggihan ng track, at narito na ito. Nag-shortcut lang ang buong protagonist arcs niya. Siyempre, ang maruming matakaw ay humingi ng mga segundo. Sumapit ang umaga, at ang kasuklam-suklam na freeloader ay hinila patungo sa Adventurers Guild na parang paslit na nabakunahan. Ipinaliwanag ni Abel ang mga pangunahing kaalaman, magparehistro, kumuha ng card, maiwasan ang mga buwis sa pagpasok sa bayan, at maaaring magbenta ng ilang bahagi ng halimaw. Si Ryoma, na ang sitwasyon ng ay mas kaduda-dudang kaysa sa isang lalaki sa isang nightclub na walang sapatos, ay tumango habang nagpapanggap na hindi utang kay Abel ang kanyang buong reincarnated na buhay. Natural, may mga tanong si Ryoma. Higit sa lahat, kung paano umiral ang isang curry stand bago pa man siya makapag-imbento ng apoy. Sinubukan ni Abel na iwasan ang culinary inquisition, ngunit hindi pinabayaan ni Ryoma ang slide na yon. Totoo ang curry conspiracy, at kung itinago iyon ni Abel, ano pa ang pinagtataguan ng bastard na yon? Matamis? Mga lihim? Babae? Humingi si Ryoma ng dessert na parang gremlin. Habang naglalakad hanggang sa lunsod na lunsod ng ginintuang trigo, si Abel ay tinambangan ng mga pamilyar na mukha, mga gwardiya, kaibigan, mga random na background, lahat ay sumisigaw na parang mga grupo sa isang washed-up na pop star. Tila, si Abel ay napuno ng howdy sa kanila. Missing in action. Ipinapalagay na patay na. Malamang kinain ng dragon. Ang karaniwan. Ngunit ngayon ay bumalik na siya, buhay, scoffed, at binyayaan ng isang bagong kasama na mukhang kulang sa tulog na kulto na may malinis na tubig na magic. Napalingon si Ryoma sa kalahati ng bayan nang ibinaba ni Abel ang kanyang misteryosong savior card na parang isang mapagmataas na ama na nagpapakita ng sining ng makaroni ng kanyang anak. Ang gilingan ng chismis ay umiikot. Ang Crimson Sword, ang pinakamalakas na adventuring party ni Loon, ay bumalik at nagdala sila ng kakaibang bagong recruit. Nagbulungan ang mga tao. Hinuhusgahan. Naka-able. Nakatayo lang doon si Ryoma, humihina sa bibig at nagpapanggap na mapagpakumbaba. Ang guild ay isang maingay na piitan ng papuri at mga nagyayabang na tumitingin sa ranggo. Ang pagbabalik ni Abel ay nagdulot ng reunion na sumigaw ng malakas para magising ang patay, kaya naghintay si Ryoma sa isang sulok na parang ang pinaka-awkward na nakapaso na halaman sa mundo. Ngunit kahit nasa kaguluhan, ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lamang dahil oras na para irehistro itong water-dribbling nobody bilang isang aktwal na adventurer. Si Abel, na hindi kontento sa pagligtas sa malungkot na buhay ni Ryoma, ay nagpasya na irekomenda siya para sa drunk, laktawan ang Frank Trash Tier. Karaniwan ito ay nangangailangan ng isang maalamat na reputasyon, isang halimaw na pumapatay ng rusum, o maaaring isang suhol. Ngunit may patunay si Abel, isang napakalaking, mataba, nakakatakot na wyvern magic stone na mukhang kayang palakasin ang isang buong bansa, o isang mid-tier boss fight. Ang guildmaster, si Huma Glass, isang masungit na geezer na may mga wrinkles sa stress na mas matalas kaysa sa kanyang talino, halos mahiwaga nang makita niya ito. Ang mga wyvern ay mga banta sa antas ng bansa. Apocalypse tier na mga nilalang. Ang pagpatay sa isa ay parang pagsuntok ng bagyo sa mukha at nabubuhay upang ipagmalaki ito. Mas nakakaloka. Tinawid ni Ryoma at Abel ang Demon Mountain. Mag-isa. Walang armas. At walang pakiramdam ng pag-ingat sa sarili. Iyon lang ay sapat na para maalis si Ryoma mula sa loser tier at maging mid-rank na legend status. Sa harap ng lahat ng kalokohang iyon, ang guild ay walang pagpipilian kundi tanggapin siya. Si Ryoma, ang Grease Slick Mystery Mage, ay opisyal na ngayong rank adventure.
Sumunod na dumating ang burokratikong impyerno na kilala bilang pagpaparehistro. Isang ginang na nagngangalang Nina, malinaw na masyadong profesional para harapin ang mga kilabot tulad ni Ryoma, ang naglakad sa kanya sa proseso na parang nalilitong palaboy na natututo kung paano gumamit ng vending machine. Pangalan? Ryoma. Trabaho? Mage. Elemento? Tubig. Paninirahan? Tambak ng basurang walang tirahan. Inalok pa niya siya ng kama sa guild dorm sa susunod na 300 araw. Ryoma, suppressing his inner perp, somehow refrained from asking if it was code. Habang ipinaliwanag ni Nina ang mga panuntunan ng guild, mga seminar sa piitan, at mga mahiwagang seminar na maaaring makuha ni Ryoma ang kaalaman, tumango lang siya na parang masunuring mot. Nang sa wakas ay ibinigay niya sa kanya ang kristal para irehistro ang kanyang mana signature, halos manginig ang lalaki sa sobrang kaba. Sa wakas, isang card na may pangalan niya. Isang bagay na magpapatunay na hindi lang siya socially awkward freak with a god complex. Tinitigan ni Ryoma ang kanyang bagong adventurer card na parang platinum condom. At ganoon din, opisyal na ngayon ang salamangkero na may putik. Ngunit hindi pa tapos si Abel na kaladkarin si Ryoma na parang isang magulang na overachieving sa isang tour. Susunod na hinto, ang Magician's Guild, tahanan ng mga arcane na nerd, hindi matiis na mga iskolar at mga salamangkero na talagang nag-shower. Dito na makakatagpo si Ryoma ng isang mapanganib, si Kalya, ang Water Mage Guild Master. Isang babaeng may mga mahiwagang chops at nagyelong tingin upang kusang masunog ang isang lalaki mula sa isang sulyap. Binangga ni Abel si Ryoma na parang isang hamak na ahente ng talento na nagpapakilala sa kanyang susunod na isa-hit wonder. Humingi ng demonstrasyon si Kalya. Hindi nag-atubili si Ryoma. Waterball. At tulad ng salamangka at literal na mahika, nag-conjured siya ng isang perpektong water orb sa lugar. Hindi isang junky blob. Hindi isang tumutulo na lobo. Isang masikip, siksik, precision-crafted na globo ng puno ng tubig na tadhana. Halos napaunggol si Kalya. Itinuro sa sarili. Kalokohan. Inalok agad siya nito ng upuan sa mahiwagang round table. Pupunduhan ng guild ang kanyang pananaliksik, i-unlock ang mga material na may mataas na antas, at bibigyan siya ng access sa mga nangungunang salamangkero. Tinanggap ni Ryoma na parang nagugutom na simp na inabutan ng buffet. Ang kanyang pagpaparehistro ay mabilis na sinusubaybayan. Iniabot ang A. Naitala ang mahiwagang lagda. Sa loob ng ilang minuto, ang dating tahimik na sewer rat na ito ay bahagi na ngayon ng Magician's Guild, kung saan personal siyang ginagabayan ni Kalya papunta sa library na parang isang mapagmataas na baliw na siyentipiko na kumukuha sa kanyang susunod na eksperimento. And Dan was she impressed. Ang kanyang water magic density. Hindi nagkakamali. Mana control. Walang bahid. Potential. Wala sa mga chart. Handa si Kalya na hubugin ang marumi, tumutulo na kababalaghan na ito sa isang mahiwagang banta. Pagbalik sa inn, muling sumama si Ryoma kay Abel at ang dalawa ay nagmuni-muni sa pagtatapos ng araw. Nasa menu na naman si Curry dahil syempre at nagsimulang mag-nerding si Ryoma na parang baliw na nakalab coat. Nais niyang malaman ang pinagmulan ng mahika. Ang pilosopiya sa likod ng mana. Ang mga lihim ng banal na interbensyon. Si Abel naman ay gusto na lang niyang tumahimik at kumain. Tila ang magic ay nagmula sa mga Diyos. O mula sa mga tao. O pareho. Wala talagang nakakaalam. Ngunit nabigla si Ryoma. Isang ganap na scholar na mage sa paggawa, handang mag-dissect, mag-analyze, at marahil ay muling tukuyin ang magic gaya ng alam nila. Binalaan siya ni Abel na huwag lumampas. Si Ryoma, na binabaliwala ang bawat pulang bandila kailanman, ay nagsabing mas magsasanay siya. At kaya natapos ang araw na may isang umuusok na plato ng kari, dalawang hindi malamang nakasama, at isang tumataas na pervy powerhouse ng isang salamangkero na napunta mula sa walang pangalan na walang tao tungo sa rehistradong guild na kababalaghan sa loob ng wala pang 24 na oras. Si Amon ay isang nanginginig na sanga ng nerbiyos, isang basang tisyo ng isang lalaki, pawis na balde, bago pa man tumama ang araw sa tanghali. Ang nakakalungkot na sako ng pagkabalisa na ito ay nakaligtas sa 5 araw ng pagsasanay sa antas ng sanggol, ngunit ngayon ay oras na para sa tunay na piitan, isang bagay na malinaw na hindi binuo para sa kanyang kaluluwang may pansit na spine. Tinahol ng instruktor ang mga huling babala na naghagis ng mga salitang tulad ng unang layer at monster outbreak sa hangin na parang candy sa isang libing. Lahat ng iba, na-hype sila. Samantala, isinulat ni Amon ang kanyang kalooban sa toilet paper. Si Ryo, ang misteryosong bastard na may talento sa pagiging masyadong cool para sa silid, ay naglob sa isang load na tanong tungkol sa teleportation tulad ng ilang supladong isekai nerd na nagbasa ng napakaraming mga artikulo sa wiki. Ang iba ay halos naglaway sa paghanga. Kahit na ito ay isang predungjon ay at ang mga babalang palatandaan ay kumikislap na matingkad na pula, isang Great Beast Outbreak na maaaring gawing Monster Mash 3,000 ang mapayapang munting adventuring na bayan na ito. Ngunit ang mga instruktor, ang mga walang pusong butiki, ay nagkibit balikat lamang. Hindi na yon, sabi nila. Para bang mas ligtas ang bukas. Nilaktawan ang ritual ng pagpasok na parang sequel ng larong walang gustong laruin. Walang mga troso, walang mga panalangin, isang mahabang martsa lamang sa nakanganga na itim ng unang palapag. Sinubukan ni Amon na huminga ng malalim, malamang na nakalanghap ng mas maraming alikabok kaysa sa lakas ng loob. Ang sumunod ay kasing simple ng nakukuha ng mga tutorial dungtion, isang katakot-takot na gumagapang na soldier ant na parang ang mga Diyos ng dungtion mismo ay nag-isip na ang crew na ito ay masyadong nakakaawa para sa anumang bagay. Si Ryo, ang ice-slinging cheat code, ay nagpalabas ng isang magic spell na may biyaya ng isang panghuling boss na nagpalamig sa kalaban sa kalagitnaan ng scurry. Pagkatapos ay natisod si Amon at kahit papaano, sa pamamagitan ng matinding himala o awa ng mga Diyos ay nakarating ng malinis na hiwa. Binabati kita. Patay na ang langgam. Ang mga noob ay totoong adventurer na ngayon. At ang mahiwagang bato. Isang maliit na tipak ng patunay na si Amon ay hindi lamang isang sako ng karne na naghihintay na kainin. Oras ng selebrasyon ng Q, isang party na napakaamo na hindi man lang mahihimatay ang isang madre. Walang alak, walang ecchi waitress, kumakatok lang ng mga tarong ng malungkot na adventure juice at mga awkward na papuri.
Sinubukan ni Amon na bigyan ng kredito si Ryo, ngunit wala si Ryo sa kahinhinang iyes na yon. Kung pumatay ka ng isang bug, pagmamayari mo ito tulad ng isang champ. Iyan ang paraan ng pakikipagsapalaran. Napag-usapan nila ang mga plano sa piitan para bukas na parang nag-organisa sila ng beach trip, kahit na sila ay may pinagsamang tapang ng isang basang mock. Binalak ni Ryo na tumama sa ikatlong palapag, na naging dahilan upang lumiwanag si Amon na parang aso na nakarinig ng salitang lakad. Pagkatapos ay dumating ang plot twist, ang mga langgam na yon ay hindi dapat nasa unang palapag. Ayon sa guild, ang mga paniki ang pangunahing badis dito. Ngunit tila, ang mga langgam ay nagsimulang maghukay kamakailan. Naturally, ang kakaibang ito ay hindi pinapayagang maupo ng mapayapa. Ipasok si Abel, ang mismong si Red Blade na may muwang na mukha, na naglalabas ng enerhiyang masyadong mabuti para sa bayan na ito. Kaswal niyang ipinaliwanag ang pag-ugali ng mga langgam sa pagtunel, pagkatapos ay binato niya si Ryo na parang master ng passive-aggressive warfare. Hindi lang umimik si Abel, halos natayaban niya ang buong kwarto gamit ang kanyang elite adventurer energy. Si Mills, ang fresh off the bus class swordsman, ay halos mag-cream sa sarili para humingi ng handshake. Para itong isang batang lalaki na nakikipagkita sa kanyang paboritong hentai artist. Ngunit pagkatapos ay nauwi sa purong kabuluhan ang mga bagay. Si Abel, ang magandang bastard na yon, ay sinubukang makawala sa kanyang mga tungkulin sa guild na parang isang guilty one-night stand. Si Horen, ang kanyang handler na may pasensya ng isang asar na guro, ay kinaladkad siya palayo sa pamamagitan ng paghimas ng kanyang balabal. Habang sumisigaw si Abel na parang spoiled na paslit, nakatayo doon si Ryo na parang emotionally detached wallflower. Umaalinggaw ang sigaw ng pagtataksil ni Abel na parang pusang na vacuum na nag-iwan ng alon ng kahihiyan at bugbog na pagmamataas. Marahang pinuri ni Rihia, ang tahimik na batang babae na may mga mata na kayang maghubad ng kaluluwa. Samantala, tinawag siya ni Rin para sa pagiging kakaibang kalmado, na kung saan ay pata si Ryo ay nagkaroon ng emosyonal na output ng isang bato. Ngunit sa kaibuturan ng lahat ng pagiging matatag na yon, may bumubula. Nang maglaon, binaluktot ni Amon ang kanyang mga kasanayan sa talim sa harap ng isang impressed senior, paghiwa-hiwain sa pamamagitan ng mga kaaway tulad ng isang wanabe samurai na may mga issue sa tatay. Ang kanyang mga galaw ay sumasalamin kay Abel dahil tila ang lalaki ay natuto mula sa isang retiradong matandang umutot na pinangalanang Old Man Yellow. Iyon ang tunay niyang pangalan. Malamang. Lumalabas na ang Old Man Yellow ay sinanay sa isa sa mga Big Shot Sword Dojo ng kabisera ng hari. Ibig sabihin, ang mga galaw ni Amon sa kanayunan ay hindi ganap na basura. Samantala, ipinahayag ni Ryo na hindi lang siya isang stick-waving mage. Alam niya ang kanyang paraan sa paligid ng isang talim, masyadong sinanay ng isang tagapayo, ngunit karamihan ay nagtuturo sa sarili. Isang paglalakad na kontradiksyon ang taong ito. Magic, espada, misteryong aura. Hindi nakakagulat na ang lahat ay natakot o nalilito para sa kanya. Simple lang ang payo ng mentor lady, huwag mamatay. Bumuo ng tibay. Tumakbo ng parang impyerno. Kung bumagsak ka, hindi ka cool, ikaw ay karne ng bangkay. Tila, kahit si Abel ay nagjogging sa kanyang sword nerd shoulders sa umaga. Ang mga henyo, tila, kailangan pa ring magpawis. Si Ryo, bilang ang misteryosong nag-iisang lobo, ay hindi nananatili. Walang dungeon para sa kanya ngayon. Ibang uri ng larangan ng digmaan ang nasa isip niya, ang aklatan. Ang library. Dahil walang nagsasabing pangunahing enerhiya ng karakter, tulad ng pagbabasa ng mag-isa sa isang maalikabok na piitan ng libro, habang ang iyong balikat ay pumipintig pa rin mula sa isang labanan ng demonyo. Mga aklat sa alchemy. Mga recipe. Mga magic formula. Ang buong nerd buffet. Gusto silang lahat ni Ryo, ngunit ang price tag na yon ay nakatitig sa kanya na parang mafia debt collector. Bago niya maisip kung paano nakawan ang isang bookstore nang hindi sinisira ang kanyang edgy mystique, nagbago ang lahat. Isang solar eclipse ang bumalot sa mundo sa agarang pangamba. Isang katakot-takot na kapangyarihan ang dumausdo sa hangin, sapat na kapal para magbigay ng itiyay sa kambing. Tapos dumating siya. Leonor Uraka Albuquerque. Isang pangalan na mas mahaba kaysa sa kanyang pasensya. Isang demonyo na nakabalakayo bilang isang mapagmataas na hoti na may sapat na ugali upang i-level ang isang bloke ng lungsod. Ang kanyang kapangyarihan ay umaamoy ng boss fight energy, at isang bagay ang gusto niya, ang ulo ni Ryo sa isang stick. Sayang at hindi interesado si Ryo na maging kebab ng sinuman ngayon. Nag-away sila na parang dalawang Diyos sa isang cosplay convention, magic, wind, flames, at sas na lumilipad kung saan-saan. Ang kanyang mga blades na nakakasira ng robe ay sumalubong sa gamit ni Ryo's Fairy King na tila may sapat na plot armor para harangan ang isang buong magic nuke. Ang kanilang away ay umabot sa kalokohan. Si Ryo, para sa lahat ng kanyang gilid at misteryo, halos hindi nakaligtas. Ang kanyang healing factor ay basag, ang kanyang bilis ay busted, at ang kanyang bibig ay hindi tumahimik. Sa kalaunan, ang espasyo ay nagsimulang gumuho isang bagay tungkol dito bilang isang paliguan na maaaring metaporikal o patunay lamang na ang mga demonyo ay mga perps din. Bago siya mawala, binitawan ni Leonor ang isang huling pangako, babalik siya, at sa susunod, personal niyang papatayin siya. Mahusay. Isa pang yandere ang idinagdag sa koleksyon. Natisod si Ryo mula sa mahiwagang gulo na halos hindi nakahawak sa sarili. Ang kanyang Fairy King robe ay eni na naka-absorb ng sapat na pinsala upang mamula ang tangke. Ganun pa man, parang nasaktan siya. Ang kanyang isip ay piniritong itlog at ang gusto niya ngayon ay mga libro at katahimikan. Sa bangko, nakakita siya ng isang matabang deposito na naghihintay sa kanya, kabayaran para sa Wyvern Magic Stone na yon. Napakaraming pera, halos nabasa siya nito. Hindi na nag-aalala tungkol sa upa. Wala nang mga desperadong paghahanap para sa pagbabago ng bulsa. Siya ngayon ay opisyal na masyadong mayaman upang alagaan. Bumalik sa inn, sa wakas ay bumalik ang mga kasama sa silid. Binati nila siya na parang isang matagal nang nawawalang magkasintahan, para lamang malaman na si Ryo ay lumabas na sinaksak ng demonyo sa isang mahiwagang paliguan. Pinahid niya yon na parang bakat na tuhod. Pero si Rihia, ang magiliw niyang haplos ay ang tanging healing magic na kailangan niya. Pinagtagpi-tagpi niya siya, bumulong ng mga sweet nothings, at hinampas siya ng guilt trip sa buong buhay, mahalaga ka sa amin ngayon. Oof! Sa mismong emosyonal na scrotum. Maging sina Amon at Rin ay umamin na nag-aalala sila. At minsan, hinayaan ni Ryo na matunaw ang malamig na gilid ng kanyang boses sa isang simpleng, salamat. Nakauwi na siya. Sira, bugbog, baka dumudugo sa loob.
Ngunit sa bahay, nagpa siya ang squad, bukas muli nilang tatamaan ang pitan. Sa pagkakataong ito, sa ika-4 na palapag. Sa pagtutulungan ng magkakasama. Sa lakas ng loob. Sa hangganan ng kumpiyansa sa pagpapakamatay. Ngunit sa ilang malayong palasyo, nagbubulungan na ang mga pakana tungkol sa dakilang kalamidad. Nang mga lungsod ay gumuho, ang mga bunganga ay bumubukas na parang mga zipper ng impyerno, at maging ang mga piling tao ay nagsisimula ng pawisan. At sa gitna ng lahat, yung batang lalaki. Ang mukhang loser-looking, mysterious, overpowered freak na nagpabagsak ng demonyo sa isang mahiwagang hot spring at pagkatapos ay bumili ng mga libro na parang noong Martes pa lang. Dumating na ang kalamidad. At si Ryo? Maghihintay siya ng may talim, spell, at dead-eyed sarcasm.